is BBS, Bicol Broadcasting Systems Incorporated, DWLV, 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta, sigurado. Alas 12:09. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan na ang mga nagbabaga. Let's go. Reta nasa 2.7 bilyon pesos ang nasayang na ayuda kung daidaan na sirni ang listahan kan mga PUV driver sabi kan DSWD. Sa lado lokal, DOST Bicol, nag-turnover kan desalination facility sa Banwaan kan Pasakaw. Sa iba pang headline, sa lado lokal, 40 anyos na lalaki, arestado sa Banwaan kan Bato Camarines Sur. Sa luwas kan na Pilipinas, King Charles III, tinawan doon ang napusog na alyansa kan UK asinman, US. At yan ang detalyes. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay, Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach station sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Ngunyan sa detalyes nakita kan mga bareta inutunta sa lado nasyonal. Yao na sa Nasyon Conference si dating Congressman Saldeco as induman naghahagad din political asylum. Sa press briefing sa Palasyo Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na kumpirmado ng mayo sa kustodiya kan Czech Republic Siko kundi yao na iniduman sa France. Ini matapos na marisibi ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang kumpletong report gikan ki Justice Secretary Frederic Vida as in Foreign Affairs Secretary Tess Lazaro. Sigon pa kay Castro nakarisibi man nin highly reliable information ang DFA na siko igwadaang tuturog na petisyon para sa political asylum duman sa France. Hinagad man kay ni na ibalyo siya asin ngunyan yaon sa kustodiya na kan mga otoridad duman sa nasyon kan France. Piglinaw ni Castro na dai man nakakatabang siko sa France kundi pinalibre siya duman ninhulita o dai man dai ni duman nakakulong. Alagad pinalibre siya duman ninhulita may nagahalat na petition for political asylum. Para di mayo man sabot ni ibang detalye kung nuarin nag-apply nin asylum sa sinambitang nasyon Siko. Ginigibo man kan gobyerno ang gabos na diplomatikong paagi proseso asin channels para maipuli sa Pilipinas ini asin atubangon ang kaso niya digdi sa nasyon. Ngunya na daw pigpaapod ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang ambassador kan France kan Czech Republic para man Czech Republic para dapag urulayan ang gabos na paagi asin prosesong gigibuhon para man maiuli sa nadigdi sa nasyon si Saldeco. Mientras tanto nagpahayag nin pagkadit ang presidente kana na oda sa pagpaipli kan high profile duman sa o na mga pugante sa political asylum sa ibang nasyon para man makalikay o dalagan ang paninimbagan digdi sa nasyon. Sinabi ni Attorney Claire Castro na isip daan ni Presidente Marcos na nagagamit kan mga pugante arog ni dating Congressman Saldeco ang paghagad ni asylum para maabala ang pagpauli sa iya sa Pilipinas.
Pahayag ni Castro kasunod kan lakdang ni Ko na mag-apply kan political asylum duman sa France sa atubang kang inaatubang man kay mga kaso digdi sa nasyon katakod kan anomalya sa flood control. Siring man sinabi kan Palasyo na daiman daa hahagadon kan presidente sa French government na pugulan na makakuanin asylum ang dating kongresista. Sigon kay Castro, daiman daa papakiaraman kan presidente an anuman na desisyon kan ibang nasyon sa arog kaining issue. Nainot naman na naghagad si dating presidential spokesperson Harry Roque kan asylum sa the Netherlands para kontrahon ang mga posibleng extradition request. Dagos-dagos kita kan mga bareta ngunya nila biyogta sa lado lokal. DOST Phibox nagsagibo nin training sa Geologic Hazard Communication digdi sa Bicol ngunya na aldaw. Detalyas kan bareta Boyet Paderes. Tutulod kan Department of Science and Seismology, Philippine Institute of Volcanology and Seismology and mas maray na komunikasyon katakod kan geologic hazard para sa masalbado asin maaraman kan komunidad sa rehiyon Bicol. Ginigibuan o kan ahensyaan PBOX and Information Press Understanding and Communicating Geologic Hazards Information ngunya aldaw sa Lotus Blue Hotel Igdisan Naga katuyuhan kan aktibidad na pakusugon ang mga media practitioners as in public information officer sa aktibong pagdiseminar kan impormasyon nakabase sa agham dapit sa huma kan pagbuag kan bulkan linog asin tsunami. Para sa BBS News, Boyet Padel. BBS Basta Bareta, sigurado. Well, tantan mga bareta sa lado nasyonal, target kan House Committee on Justice, natapuso na ngunya na aldaw na Miyerkules, Abril 29, ang pagdangog sa duwang impeachment complaint kontra kid Vice Presidente Sara Duterte na nakapokus na sa pagdeterminar sa probable cause to asinman kill plot kaini kay Presidente Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos asin dating Speaker Martin Romualdez. Pigalauman man, naipapahayag na ni Justice Panel Chairperson asin Batangas 2nd District Representative Jervil Luestro kung may probable cause sa duwang impeachment complaint matapos enot ng madeterminaran na may bastanting form, substance asin grounds kung ma-establisir na daa ang probable cause asin paboran ini kan mayoriya kan Justice Panel magibo na kan komite report asin isosumiter sa plenaryo para man pagburutuhan kan gabos sa mga miyembros kan Kamara kung makakuan in 1/3 na boto o kaya 106 na mga legislador mabalyo na ini sa full trial kan Senado. Masunad sa pagdangog si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag katakod man sa assassination threat ni Vice Presidente Sara Duterte. Sigon sa mga endorsers kan ikaapat na impeachment na sinda Manila 6th District Representative Benvenido Abante Jr., Deputy Speaker Paulo Ortega V ang nasabing huma sa rong klase kan high crime na may record as in video bilang ebidensya maski ngani sa depensa kan Vice Presidente sa naining conditional threat. Alagad sinabi kan duwang legislador na seryoso ang huma. Lalo na sinabi mismo kan Vice Presidente na bako da ining suba. Pinahayag ni Luestro na ang obligasyon kan panel determinar ang probable cause sa impeachment base sa ebidensya asin bako sa ribok kan politika. Sa iba pang mga bareta sa lado national paman giraray maski mayo na sa Czech Republic ang puganting si dating Ako Bicol Party List Representative Saldico nagalao man Philippine Center on Transnational Crime na mailuluwas na ang Interpol Red Notice matapos maisumitir gabos na mga kinakaipuan na dokumento. Pigsabi sa informasyon na nakaulay na ni Acting Justice Secretary Frederick Vida ang mga opisyal kan Czech officials kan Lunes na pigkumpirmar na mayo na sa saindang kustodiya si Ko. Dahil man subot nagtaon ng detalye ang Czech officials kung sa nagpasiring si
asin nagluwasiko asin daiman nagpaunra din kadagdagan ng mga hapot pa. Pinahig ni Vida na nag-uyon ang Pilipinas asin man Czech Republic na puunan ang formal na negosasyon sa tulong kasunduan dapit man sa pagpautob kanli sa digdi iyo an extradition. Dagos kita kan mga bareta sa lado nasyonal, pigkasuhan kan nin kriminal kan Bureau of Internal Revenue sa Department of Justice in the dating presidential spokesman Harry Roque. Agum kainini si Mayla Reyes Roque asin man Percival Sason Ortega ninuli sa tax violations na may koneksyon sa Biancam Holdings and Trading Incorporated na pagsasadirin ni Roque asin pamilya kaini. Ini makalihis na magluwas sa investigasyon kan BIR na dahil nagibo kan mga respondents na maglaa o magsunad kan required tax returns asin magbayad nin corresponding taxes due sa transfer of shares o shares of stock paglangkaw man kan authorized capital stock na nasa 3.35 million pesos na deficiency na kantidad kay bahan na ang surcharges asin man interest kan kumpanya. Nahilingan man kan BIR na may probable para kasuhan ang mag-agom na Roque asin man si Ortega ninuli sa day paggabayad din buwis base naman sa laag o nakapalaman sa Section 254 na day pagsunad kan tax returns base sa Section 255 kan National Internal Revenue Code of 1997. Sa iba pang mga headlines kan mga bareta sa lado o mga detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal, disganado si Presidente Ferdinand Marcos Jr. ninuli tadain na pauli sa nasyon si dating Congressman Saldeco. Sinabi ni Attorney Claire Castro na personal niyang nakaulay ang presidente asin sinabi kaining disappointed siya. Ninuli ta madali na kuta nang maibalik sa nasyon si Ko. Alagad ninuli subuot ta igwang ibang nasyon na imbwelto asin ang naglululuwas na pigbalgar kan dating kongresista iyon paggamit kan invalid documentation kaya ang nasyon na Czech Republic iyo ang masugo kay Kukon ano ang gigibuhon. Nagtutubod man ang Palasyo Malacañang na mayong rason para maghagad nin tawad sa publiko ang presidente sa balyo kan pagkadisganarman kan mga namamanuaan na nagalaom na maipuli na sa nasyon si Ko. Paliwanag ni Castro, maginan presidente, nagalaom na mapapauli na sa nasyon ang puganting dating kongresista, alagad, dahil man subuot inipigturugan asin ginibo pa man girari ang gabos na pwedeng gibuhon para maproseso ang pag-uli ni Ko. Liwat man nanindugan ang palasyo na mayong sala sa naging report kan presidente sa pagkakadahop kay Ko duman sa nasyon na pigpapaiplian kay ni. Sa ropang barata sa lado nasyonal, sinabi ni Senate Minority Leader Alan Cayetano na dahil man da Agosto ni Senator Ronald Bato de la Rosa na dahil maglaog sa Senado. Pag depensa ni Cayetano kay de la Rosa, nakaibahan niya sa minoriya. Dahil man da voluntaryo ang pag-absent ni de la Rosa, asin sa katunayan, gustuhon da ining maglaog sa trabaho. Iyan sana, tayo gwada ang mga huma na mayong kasigurudahan gikan sa gobyerno na mapoprotehiran ang sa iyang diretsyo gikan sa pag-arestar kan International Criminal Court. Paliwanag ni Cayetano dahil kaya sigurado kung may makuko ang proteksyon si De La Rosa, ninulita may sinabi ang Department of Justice na pwedeng maghagad ang senador nin na ayuda sa Korte Kanasyon asin ini ang susunodon alagad may pigasabi man ang ahensya na may opsyon ang gobyerno na kun may warrant of arrest ang ICC, pwedeng dakupon ang legislador asin ipadara duman sa dahig. Sinabi kang minority leader na may nakaulay siya na dayupot kay Senator Bato asin simple sana ang maawat ng senador na makadalagan siya sa korte maski digdi pa siya sa Pilipinas makulong. Dagos-dagos ka na mga bareta na sigurar kan COMELEC na dagos-dagos na asin mayo nang makakapugol pa sa eleksyon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BAR-MM sa September 14 asin barangay asin sanggunian kabataan elections sa Nobyembre 2. Kasuudma pigpanginutan kan COMELEC ang kainot-inoting Command Conference na pigibo sa Kampo Krami para man sa preparasyon sa kainot-inoti man na parliamentary elections sa BAR-MM asin ang barangay sanggunian kabataan elections. Sigon kay COMELEC Chairman George Garcia,
preparado ng gibuhon kan ahensya ang sinabit ng pirilian. Kaibahan sa pig-urulayan sa sinabit ng conference ang preparasyon sa seguridad na ipiglatag kan Philippine National Police, Pwersa Armada kan Pilipinas asinman Philippine Coast Guard. Mientras tanto na sa 3 bilyon pesos ang ipigtagamang pundo kan COMELEC para sa BAR-MM elections asin ini pigdagdagan pa nin 500 million pesos gikan sa Bangsamoro Parliament na may mawat na tultol asin posible da ang gastuson sa sinambit ng eleksyon. Katakod kay ni pig-anunsyar ni Garcia na makaka-receive ng 3,000 pesos na honoraria ang mga maestra asin iba pang mga ma-assist sa sinambit ng pirilian. Walang baleta kita ngunyan sa lado nasyonal. Maabot sa buot sa 2.7 bilyon pesos ang kantidad kan nasamuangan o nasayang na ayuda kung basta na sana ipigpapadara sa paay kan e-wallet na daimang piglilinig ang listahan kan mga benepisyaryong public utility driver. Inani pinahayag kan DSWD Secretary Rex Gatchalian sa pagdangog kan House Committee on Transportation kasuudma. Pega sabi pa sa impormasyon ang listahan na nag-abot sa inda igwang dorobling pangaran. Ninulita nakalista sa sobrang sarong transport network platform. Igwaman subuot na magkakaiba ang detalye sa magkakaibang platform kaya madudubli man ang maitatao digdi. Sa ginibong payout, sinabi ni Gatchalian na igwang mga nasa listahan kan driver beneficiary alagad mayong lisensya. Mientras tantong an ibadaa mga paso naman. Sabi pa ini kan sekretaryo kan DSWD. Balita na kita ngunyan sa lado lokal, arestado ang sarong 41 anyos na lalaki sa ginibong bypass operation kan PNP sa banwaan nin Magaraw Camarines Sur kasuudma. Sigon sa report pagpaginutan kan Magaraw Drug Enforcement Unit sa pamamayo ni Mark Espanya ang operasyon katuwang an PDEA Region 5 sa operasyon na ginibo alas 3:15 nin hapon kasuudma. Nadako pan sospek na residente kan sinabitang banwaan na kumpiskar gikan sa iya ang pigkakalkulong 0.50 gramo na pigtutubudan shabu nagkakantidad ng 3,400 pesos. Kabali man sa mga ebidensyang na-recover, iyon 5 mga heat-sealed plastic sachet na may laogan pigtutubudan illegal na droga. Ginibo ang pagmarka asin inventaryo kan mga ini sa tubangan kan mga opisyal kan barangay asin representante kan media. Presenting na sa kustodiya kan pulis ang suspect asin naatubang sa kasong pagbalgar sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa iba pang mga barato sa lado lokal, formal nang itinaukan DOST Bicol ang sarong water desalination facility sa Lindungkan Community Empowerment through Science and Technology sa Barangay Tinalmod dyan sa Pasakaw. Sa roining pigko-konsiderar na geographically isolated and disadvantaged area. Pigpanginutan ni Romel Serrano, kaibahan ng lokal na gobyerno sa lindong ni Mayor Nenyo Tayko ang ribbon cutting as in turnover ceremony kan nagtalikod na mga aldaw. Sigon sa DOST Bicol, dati nag-abot nin hasta 2 oras ang biyahe kan mga residente tangarig makakuanin malinig na inumo na tubig. Sa tabang kan proyekto, mas haranina ang access sa salbado as in potable na tubig sa sinambit ng komunidad. Nagpasalamat man si Mayor Tayko sa DOST Bicol as in tinawan doon na dakulang ayuda ang proyekto bako sa nasa barangay Tinalmod kundi maging sa mga pagtaraid na coastal barangay kan Libmanan, Camarines Sur. Sa ropang barata sa lado lokal, arestado ang sarong 40 anyos na lalaki matapos makuahan kan pigtutubudan shabu sa ginibong search warrant operation sa banwaan kan Bato, Camarines Sur kasuudma. Alas 2:15 ng magahon, kanipautob kan pinagsarong pwersa kan pulis asin man militar ang search warrant sarong kan suspect sa Suna 1 Barangay Santa Cruz. Tulos na pigkontrol ang mga operatiba ang suspect asin pigpunanan paghalughog sa saeyang harong. Sa laogang harong na diskubre ang siyam na sachet kan pigtutubudan illegal na droga na nakatago sa manaylain na parte kan kwarto. Matapos makumpirmar ang presensya kan kontrabando, tulos man na inarestar asin ipigpaaram ang sayang mga diretsyo. Nakumpiskar sa operasyon ang kabilugan na 2.65 gramo
kan pigtutubudan ng shabu na pigkakalkulong nagkakantidad ni 18,000 pesos 20 sentimos. Kaibahan na nagkapil ang drug para pernalya. Ginibo ang inventaryo kan mga ebidensya sa tubangan kan mga testigos. Sa iba pang mga bareta na kitangon niya sa luwas kan sa tuyang nasyon. Sa sarong address sa US Congress, liwat na pig-aprobaran ni Britain King Charles III ang alyansa kan United Kingdom as in Estados Unidos na more important than ever. Dahil man subuot inikayang atubangon kan saro-saro sa ng nasyon ang mga problemang inaatubang kan kinaban. Pinahayag kan hadi ang highest regard and friendship kan United Kingdom as in man US as in man binalikan ang makasaysayan na diskurso kan sa iyang ina na si Queen Elizabeth II sa parehas na address ka 1991. Nakasentro ang address ni King Charles III sa pinagsarong British humor, kasaysayan as in pananaw sa mga inaatubang na problema kan kinaban na permida ang pigsasabayan kan urupakan as in man standing ovation gikan sa mga legislador. Sa pagtapos kan sa iyang diskurso, sinabi ni King Charles na America's words carry weight and meaning na nagresulta nin haralong reaksyon gikan sa mga audience. Antes ang diskurso, nagkaigwamanin meeting ang hadi kay US President Donald Trump sa Oval Office kasunod man kan pag-abot kan royal couple sa White House para sa indang state visit. Mainit na pigresibi sinda King Charles as in Queen Camilla sa sarong seremonya kung sa inahiling na nag-abrasa as in man nag-smile ang mga opisyal kanduwang nasyon. Iyan mga tugang ang tiniripo na bareta sa BBS News Center. Nakaibahan ta sa mga bareta sa lado lokal, Boyet Paderes, sa lado technical Pastor Serge Marmol, asin si Ariel Camarote. Ako po si Daryl Banyas. Basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS Basta Bareta, sigurado. Oras mga tugang, iguanan po kitang 35 minutos, makaliis na po ang alas 12. Sabi ng dai ka magsabay, maaanggot si nanay si tatay. Mga magurang ko kay striktong marhay, kaya nunoy dapat kang maglikay. Kung ako mo iilusyonan, ulay bako tabi sa dalan. Kung tunay na ako, simong namumutan, ako dapat mong igalang. Ako ang daraga, pikulanang tunay, sa lalaking hambugon, hamo kong makisabay. Maski nasabiyon mong ako, iraton, daibali na ta ako. Magayon, Bueno. dai ka magsabay. Matugang marinaod po, maurlay-ulay po kita hasta alauna, hindi po sa programang. Pairan-hiran sana, ini pong sa indong amigo Yetbu, Boyet Paderes po, sa lalo technical, siyempre Pastor Serge Marmol, asin man si Ay Camarote. Welcome po sa Miyerkules na edisyon kan programang Pairan-hiran sana. Kumusta po sa tuyang mga kababayan, mga parantabay, hindi po sa tuyang programa. Kumusta po pagkauntuta, nakatsibog na, nagpapairan-hiran na sana. Sa tuya pong shout out, siyempre, ang dahil nag-absent na si Idol Lauro Rivera San Jose. Marino to sir, Lauro, nagantabay ko niyan sa tuya. Bueno, sisayaan mga May birthday ko niya, partner. Mayo akong nahiling digdi.
ang may birthday ngunyan na sigurado ko nagpapakakan si Konsyal Toto Jokno. Ano? Si Konsyal Kanaga, si Konsyal Toto Jokno na kumpleanyo niya ngunyan. Ikaw nagbe-birthday pa pala. Mahi ko yan. Bungga ang karakanan dyan sa Sendang Harong. Kada ako imbitado ng mga amigo, amiga, mga kabisto. Oh. Ang yan na ako yan, tilipon-tipon po sa residensya dyan sa Dayangdang ni Kagawan Toto Jokno. Nagkukumpleanyo man si Antonia Padayaw Tige. Tunet, happy birthday sa imo. Iyo bagay ini itong pigdumananta sa anayan kang nag-MC kita ning Christmas garo ito. Itong kalakol ko yan. May party, Christmas party, nakadakol tangayaw. Tayangaw. Si Tunet, sutanod na babaeng dabarkads ko. Happy birthday kit Tunet, dyan sa Anayan Pili, Camarines Sur. Tunet, Padayaw, Tige, maray na udto sa Indogabos dyan. Igwa pa, Katarina Pilapil, nag-birthday man ngunyan, para antabay tas. Ngunyan man na aldawaan sa iyang kumpleanyo. Bueno, ano ang nabaro-baro mo dyan? Ano po partner ka na inot na mga panahon ang Greek philosopher na si Ripus, nagadan siya partner kang ngingisi. Nakakagadan pala na pastor at sobrang pagngisi. Sabi, laughter is the best One medicine. of history's strangest death stories belong to the Greek philosopher. Makuyan siya, matalino siyang tao, partner. Pero one time, sa tubangan kan sa iyang mga amigo, nag-joke siya. Ang joke niya, kuyanda, ang dangkida, kuminakaning urig. Duman sa joke niyang ito, nagparangisi siya. Mayo man nagingisi duman sa kaibanan niya, pero siya nagparangisi. Dahil talang maintindihan kung ano ang kuyan kangingisihan, pero duman sa buod kay itong joke na ito, nagparangisa siya, sagkod lang nagkulap siya, saka nagadan. Kaya kuyan pala at pag ngisi pala kuminsan nakakagadan man. Kan nakaagi man na 2010 partner, ini malupit man ini pwede taman aning arugon pastor sa Spain naging viral kan 2010 ang istorya kan sarong babae na nagngangaran na Angeles Duran. Matapos niyang i-claim na sa iya siya ang may sadirikan aldaw kan saldang. Sa paagi kan pagparehistro, pinanotaryo pa niya partner. Itong kasuratan na siya man sila nagibo na sa iya ang saldang. Ayon sa sayang argumento, may mga batas na hindi malinaw kung saklaw ang mga individual pagdating sa pag-angkin kan mga celestial bodies. Kaya sinubukan niya ining ilaog sa ideyang ini sa legal na proseso. Alagad sa irarom kan mga international na kasunduan, arong ka na outer space treaty, malinaw na pwedeng angkinin ng kahit sino o si anumang bansa ang mga bagay sa kalawakan. Dahil dito, hindi kinilala ang kanyang claim sa legal na espeto. Sa kabila kay ni, naging simulain ng mas malawak na diskusyon online tungkol sa hangganan ng batas, pagmamayari at kung paano tumutugon ang lipunan sa mga kaibang diya sububok sa umiiral na sistema. Malupit pa rin si Kuya Angeles Duran. Nag-claim na sa iya da ang notaryado. Isa yung nagnotaryo. Ang nga nagnotaryo sa Roman Kapay. Ang plano pala ni Angeles Duran, maghagad ng bayad sa mga tao na nagagamit kan init kan saldang. Wow. May difference kulang sa 7 sobra sa 8. Ining si Angeles Duran. Siguro niya ang intirong kilaban. Nagagamit kaya kan kamukan init na hali sa sakuyang saldang. Kaya magbayad ka mo. Pero taratax man kaya nga mga naiiba
na pangyayari sa tuyang kinaban. Hindi man na partner sa kuyan, sa North Korea, talaga malupit si Kim Jong-un. Isang nakagugulat at viral na ulat ang kumakalat online. Sarong 2 anyos partner na aki sa North Korea ang sinintensyahan kan habang buhay na pagkakakulong huli sa pagkakaigwa niya ng kopya ng Biblia sa endang harong. 2 anyos na aki. 2 anyos. Siguro sa report, hindi lang ang bata kundi buong pamilya ni Kaini ay pinarusahan dahil mahigpit na pinagbabawal sa bansa ang anumang relihiyosong material sa irarumkan sa endang batas. Itinuturing ining malaking krimen laban sa Estado. O pag nagkaigo ka pala ng kopya ng Biblia, nakakuyang ka, nakabaylar ka sa endang batas, dakula ining krimen. Maraming netizens ang nagulat at naawa habang ang iba naman ay nagtatanong kung gaano kalala ang sitwasyon sa laog kan nasyon na North Korea. Dapat si Magurang, taday man to aram kang aki, dahil niya nga ni Magurang nagbakal ka to, bako man so aki. Siyempre, siguro, nagbabuburong buklat ito nga aki, nahiling ka mga ayudantes ni Kim Jong-un. Ngayon boss, duman ngayon managyan niya kaming aki na may kapot Biblia. Arestara. At itong mga Magurang, arestara. Ikulong taning habang buhay aram na nga bawal. Bawal magkaigo pag kuha pa silaling kopya kan Biblia. Baka hararom sa naman ang pananampalataya. Kung ika partner nakakuyan, nakahiling na nagbabiyahe ka, halimbawa, motor-motor ka, naka-auto ka, may mahiling ka na itom na ikos nagbalyo, anong nasa isip mo? May masamang pangitain. Masawang pangitain. Yan man ang sa'yo mong pagtubod. Pero ako partner, pero base sa amazing stories, kapag may itim na pusang tumawid sa kalsada, marami ang naniniwala na ito ay malas. Pero bako ining totoo. Huli sa alikos, kaya nagbalyo sa tinampo, may dudumanan. Talaga niya pabalyo sa tinampo kung may dudumanan. Mayo mabawal dyan. Mayo iyang koneksyon. Mayo yung koneksyon na kontrolon ang kapaladan kan sa rong tao. Pero magayon bagang may atama na ikos na itom. Itom. Pero itom ba kaya sa mga barangay pag may nag-agel itong mga parabulang, pag may pasirisan na sa bulangan, makahiling sila ikos na nagbalyo, ay din kita magdagos padi, pwedeng madaog kita may dimalas kayang nagbalyo sa tinampo. Pero bako yan totoo. Totoo po kaya, nagbalyo ito sa tinampo, may dudumanan. Dahil arab kumasain. Yan ang mga kontra kan mga pamahiin. Kaya. Pero siyempre, igoy na pigikanan sa mga kampanahon pang mga ninuno, tas hindi ang pahingurag nin pamahiin. Mga pamahiin. Pinama naman sa tuya kan mga Kastila kan sila. Kung ano-ano na sana. Kung ano-ano na sana. Dapat, pero ang ako yan, ang pinakamalupit na ginibukan na ibang bansa, itong CIA, tadain na nila kayang daogon partner ang mga guerrilla sa Pilipinas. Ang gilibo nila, pinatakot na nila ini. Ang mga guerrilla sa paagikan na pagpatubod na may aswang. Tingnan ko para luwas-luwas kayo sa kampo nindo, may aswang. Nagdakop kaya ang mga CIA ng sarong guerrilla, nilabutan ang liog na itong garo kinagat ng guerrilla, kinagat kan aswang, binitay sa kahoy, nagtitian dugo, ikinuya na, binugtak naman sa agyan kan mga guerrilla, tapos may nagpabarita man na igwang ngayang aswang. Kaya itong mga guerrilla, palibas sa mga Noipi, mga Pinoy, tubod sa mga arukel, mga istorya, dahil na nagluwas-luwas at kung nagkaaralop sinda, kansak niya daw sinda kan CIA, madali sindang mga magkadaraog karapoy, dahil nagkakarakan dahil nakakaluwas sa kampo may aswang.
malupit ang mga Mga nakaisip ka pamahiin, ano. Nakaisip ka yung mga... Igo kayong listahan mga pamahiin, dahil ang magturog kung basa ang buhok. Ano man yan? Ta, Makulog ang payo. makakapay. Diba? Ako yan ko na yan, na dakulaan ko na yan. Dahil ngayon kapag basa pa ang buhok, hindi ka ngayon magturog, paalangon mo na. Makakapay. Ta, makakapay ngayon. Ano pa man yung mga pamahiin doon kayo sa hanawan? Mga pamahiin, sabi digdi kon an sunod-sunod ang sabi pag nakahiling ka ning kambal, day mo pagngiritan tamaaki ka maning kambal. Laro ko lang kibos Junel, ay aki ning kambal. Siguro may giniritan si Junil. Ay kung ano-ano na sa kadakol na pag nagkakarigos na ning banggi, magiging anemic ka daa. Malulumsi. Mababa ang kuyang kandugo mo. Anemic. Ang asma daa, pwede daang marahay. Kung maglaag daanin ikos, haranis sa imong halanuhan sa kadaghan. Sabayan daanin pangadji. Nasamantalang, dahil ka ngayon para kapot ni ikos ta, Magkakahika ka. magkakahika ka. O iba man ano. May mga pamahiin na kuya. Maray na odto ki Sir Jinggoy Shelo, nagantabay sa to. And siyempre si, Ricky Parks Nuestro. Nagarantabay man si Ramil Caceres, Biboy Taduran, Ernie Garcia, Marlon. Nakaantabay da dyan sa Kapuknasan sa Milaor, Camarines Sur. Ang pangaran na Ernie Garcia, garo itong mga bullstar, ano? Itong mga panahonan ni George Strigan Jr. Mga Ernie Garcia. Ernie Garcia. Yan. Mga kuyan, kuyan, katim ni kuyan, ni kaitong mga bullstar babae, ni Pepsi Paloma, ni kung ano-ano ng mga artista kan mga panahon, Soft Drinks Beauty ang katandim nila. May mga Ernie Garcia, ikaw bagang mga bold star kang panahon tas ngunyan mga ano na sinda mga paralimos. Oo, naday ninda na pakarhay sa indang so putoro ninda garo. Paano kaya itong kasikatan nila, hindi ka nakula na kinikita nila, nagparadruga, sakod nang naubos na adik. Nagpara-irinom, tapos drugs. Puro happenings. Puro happenings ang naaraman nila. Madali Puro ng kwarta. happenings. Kaya tapos, ngunyan lugod, namamali mo sa iba. Bilang karakalkal yan yung basurahan talaga na pagkakan. Yan, mga araw ka yan. So, dapat pala, pag may kwarta at amanon, dayman sa gabos na panahon, ang kwarta na uubos, dapat i-invest din sa negosyo. Pero pilosopo ko nga amigo, kaya nga kita may kwarta para gastuson. Ay, sige na ako. Painom na. Marinood to pala dyan kay Kutmalong. Saka Kiwawa. Na nag-aantabay sa tuya mo niyan. Itong mga bisita ni Kutmalong kan na pista, kuya, mga senior citizen na, pero labi-labi pa. Itong saro, dahil ka na pinapabuelo sa tara. Itong saro, tayo ko na nga rin iniintindi. Kiblit siya lang, kiblit. Ayan, daw niya ako kadimalasa ko hindi sa kabaligan ay. Ito man saro, senior citizen na, nagkakanta itong tugang ni Juril, sigang baili, sige pati ang ikid-ikid. Sigang tagoy. Sigang taratagoy, pwede ba na? Tayo ka magtagoy. Ito ang mga araw kayo niya ng mga napupuniti sa irinuman. Kasuya na Dapat pag nagiinom, formal sana, di ka magparaliga. Maligaon. Pag may nagkakanta, irespeto. Pag may nagkakanta, irespeto po nindo. Ikaw para araw ka yan. Para sabi, pag agumon ko ngayon, ay respeto sa may kagarong. Saka, araw na tugang ito kan may kagarong. Garop ang babastos naman to. Ayo. Maliliga. Maliliga. Kung dapat man nagguros-gos, saka man nagliliga. Oo, diyan sa mga ara-ara to bang mga okasyon, di ka mo para pasarali, dapat mo niya, may nauugman naman sa pabarabay niya, pa kung gusto man sa poste. Dapat pag nag-iinom, tukaw lang, papansin. Mga papansin. Pag abot sa imo kan tagay mo, di mo ka, tapos, nainakan mga pasali na pagpaparapakiaram sa mga kaatubang, mga tarataghoy, mga kung ano-anong mga pasali. Dahil nga ka muna iniintindi ka naman gusto lumakaulay, pumundo na.
pero naugma sa lang grupo kan bigla mag-abot si Kagawan, konsyal. Si konsyal, maray na oto Municipal Councilor Asotilio. Jonathan Asotilio. Jonathan, kapangaran ko talaga. Kapangaran mo pa ito si Jonathan Asotilio. Kagawad, Municipal Councilor kan Pag Kamaligan. abot duman, matik, Si Kagawad Buesa kan San Roque dyan sa Kamaligan. matik, ngayon nila, pabakal mo yan yung makukonsumo igdi. Matik, pagbunot kang pitaka, automatic, dinhulan si Junil. Tabako, nagjipa-jikas. So, tapos, kaya nil, anong Gcash number mo? Padaranta ka pa kaya? Tadi nga ako nag-atrasaro ka ng mga okasyon. Itong itong chief of police kan Kamaligan. Si Sir na Ulieres, Hubin po pa rin. Bakong Kamaligan, Ay, Kanaman. May alalay lang, saro lang ang alalay. Talagang gusto sabihin, maray ang padaran niya dyan sa Pero sabi ni Kanaman. Sir, ang lugar baga ito kan Kamaligan, Tampak Kamaligan. Sabi ni Sir, ma-picture kita barangay visitation. Di manggaro pwede magbisita ang PNP ka naman sa barangay kan Kamaligan. Maray, ako yan, bilib man ako, partner ako yan. Kwensa, Maski, napag-abot. napaagi lang sinda duman. Napaagi ta. Nag-barangay visitation. Nag-barangay visitation. Tapos, miskan ng kulit ni Kutbalong na magtagay, dahil nga pwede, naka-uniform nga kami. Ba't nga mapicture na kami, bakit tama man? Naka-uniform ka, Philippine National Police, tapos nakainin ka kan mga sigang tagay-tagay mo dyan, ay talagang malain na paghilingon. Ba't may mag-report pa dyan sa headquarters, nadayaan pag sa imong serbisyo. Kaya, bilib ako sa imong sir. Sa PNP, Kanaman Camarines Sur. Maray na udto po. Araw gayan ba ko itong iba man naka-uniform na matukaw talaga dyan sa humaw ng uniform, hala, tagay. Isasabi. Tapos yung pang mapasali, makuruli. Sabi ni Sir Ricardo Dalisay, maray na udto po sa Indo mga Bold Star. Sa Albe saka sa El Richeter. Ay, yun, ko yun dyan. Yan ang mga sinihan kayo kan mga burlis na pelikula. Dyan. Tapos itong Advent. Mayo nakatungon niya na mga Ayun lang mga sinihan mo dyan. naarugayan. Arugayan may sinihan pero bako ng mga bold, mayo nagarong bold Mayo lang nga. Sa Manila, sa Manila may Sa mga Gala. duman sa Manila. Sa Santa Cruz. Sa Quiapo. oo. Gala Theater. Udyon. Yung mga sinihan kayo ito na ayaw sa Ricto. Kaya hindi kayo ito, dyan sa may kuya, dyan sa itong lugar bakan sa Rutil, dyan sa Sentro Canaga. Anong lugar ito? Lalo na Sulo. Yung sa po ni Jason ng panahon. Na Sulo. Itong sinihan na Duwa, Duwang sinihan. Saro ang sakatan, Duwang sinihan. Magabot sa itaas, kung gusto mo digdi sa ibong, gusto mo digdi sa Balyo. Ayan ang mga sinihan kanto sa namin. Ngunyan na SM na talaga may sini. Pira na daw pati ang bayad ngunyan, garo nasa 300 plus. Pira ang bayad sa... Hindi na ako nakakasini. Si- Siguro si nakakaaram mga 10 taon na o 15 taon na. Ang pinakauri kong paglawag sa sinihan, kahit nasa Manila ako kato, kaibanan ko si Atty. Noe Butor, ang pelikula kanuring naalala ko sa sine. Itong ko yan, ang pelikulang ko yan, The Good, The Bad, and The Ugly. Tuloy yan, saro, makaluson, artista. Kung yan ito, ang saro, paragadan. Ang good, si Clint Eastwood. Kaya The Good, The Bad, and The Ugly. Umaw kami kayo ito, cowboy na ako yan. Comedy ang pelikula. Cowboy, ang dating, kaskasan ng bunot ng badil. Layan last kong pagsini, ay, dahil lamang nasundan, siguro ang bayad ka ito, 25. Nauso naman kaya itong mga CD. nauso naman kaya dahil naman ka para dyan sa sinihan. Ako nakasini pa ako pag Manila ako kan si last year. Pang-aki na itong masulot kaning salming. Kami Jerry. Masulot kaning salming una mo yaong ka sa eksena. 3D. Ayo. 3D. Makulogo na si mata ko garo na maggurul do ay nangangapot. Ako pang-aki itong Tom and Jerry. Nagkakapot Itong ako ikos sa- tapos na kino na sigang ralamagan. Si Kuya, si Mufasa, nagkakapot ako sa tukawan tak, garo ako kabali sa eksena.
Pag alauna mga tugang, mga music, alas 2 si Bobby Cool sa programa niya. Alas 4 po si Pastor Eman Prado Redeeming the Time program. Alas 5 an Jesus Yesterday, Today, and Tomorrow. Ara dyan partner, alauna mapaduman ako sa PSA dyan sa diversion. No? Ilingon ko an sitwasyon dyan. Pero naka-online appointment ako kaya at yan ang release kan sa akong kaipuhan na Sigurado ko at sana. may online appointment ako kan Lunes pa. So, ang release da sa kuya, Miyerkules, alas 2. Kaya alauna madumana ako, mapila pa. Yan. May mga pila pa yun yung tano. Ang mayo kaya ning, pag di ka mo naka-online appointment, di man ka mo entertain unduman. Ito mga walk-in, dapat may daradara ka mo nin PSA ID. So ID, iba kung PSA, National ID. Ewan ko daw kung talagang kadakol dyan. Kadakol pa lang talaga kaya nagagamit, partner. Arog sa mo, updating sana kaipuhan ng Senomar. Updating lang yan, ha. Kaya piguro obligar ka Para pasakitan ka mga tao. para siriring dyan sa mapa-enroll lang kaipuhan da. PSA release na ako yan. Birth certificate kan mga kaakian. Ang grade 1. Para pasakitan mga dahil baga i-enroll yan kung i-enroll. Pero igwa naman mag-iana paagi so may online naman na May mga taga-bukid-bukid na ito mga online. makaka-order naman ka mong i-deliver sa Indo. So may mga pwede ma-access Bueno, Mga tugang, salamat sa inyong pag-antabay sa Agaliwat. Mag-iribanan kita si Boyet Padares po. sa lado lokal si Pastor Serge Marmol. Lado technical po si Pastor Serge Marmol sa kasi ay Kamarote. Ako si Daryl Banya. Salamat po kasi ino pag-antabay. Kadahit mag-aba, kay haros na tanan, mag-arab kumanta, kay bakarit iwan. Itong gitarista, kay bisan na idling, nakakakumpanya. Kadam ang nabili, ang bahal nga tuba, kay ang iarasa, damuan na hanga. Ang mga okasyon, lagi na kung patron, ang bahal nga tuba, ang iraayon, ang mga bisita.